Sa Timog Korea, hindi tuluyang nawawala ang banta ng digmaan. Laging may banta na ang kapitbahay na Hilagang Korea at ang hindi matatag nitong diktador na si Kim Jong-un ay maaring biglang umatake ng walang babala dahil isa lang ang Hilagang Korea sa siyam na bansang may sandatang nuklear. Siguradong kaya nitong magdulot ng malaking pinsala sa Timog Korea. Pero may plano ang Timog Korea. Isang bago at makapangyarihang plano para durugin ang Hilagang Korea kung sakaling sumiklab ang digmaan. Umiikot lahat ito sa dambuhalang Hyunmoo-5 na misil. Ang Hyunmoo ay tawag sa pamilya ng mga misil ng Timog Korea mula dekada 1980. Ang Hyunmoo-1 ang unang ballistic missile na gawa ng bansa. Ginamit ng hukbong katihan ng Timog Korea simula 1987. Ipinagmamalaki nito ang tinatayang abot na 110 milya o 180 kilometro at may dalang warhead na 1,000 at 100 libra or 550 kilo. Sumunod agad ang mga tagumpay, gaya ng Hyunmoo-2 na nagdala ng mas mahabang abot na hanggang 500 milya kasama ng warhead na doble ang laki kumpara sa orihinal. Sunod naman ang Hyunmoo-3 na may karaniwang payload na 1,100 libra o 550 kilo. Mas kahawig ito ng cruise missile kaysa ballistic na modelo tulad ng mga nauna. At ang 3C variant umano ay kayang umabot ng hanggang 930 milya ng lupa para tamaan ng target. Sumunod pumasok si Hyunmoo-4 na may mas malaking warhead kaysa sa nauna. Tumatimbang ng 4,000 at 400 pounds o 2,000 kilo. Ang payload ng missile na ito ay dinisenyo para sirain ang mga pasilidad sa ilalim ng lupa at mga reinforced bunker sa teritoryo ng Hilagang Korea. Ipinagmamalaki nito ang abot na 500 milya o 800 kilometro ayon sa datos. Ang Hyunmoo-4 ay isang halimaw na missile, kayang sirain kahit pinakamalalakas na estruktura ng kalaban sa mapa. Ngunit nais pa ng Timog Korea ng mas malaki at magaling para dagdagan ang presyon sa hindi mahulaan na kapitbahay. Kaya nagsimula ng magtrabaho ang mga team ng inhinyero sa bagong henerasyon ng Hyunmoo. Ang Hyunmoo-5 na opisyal na ipinakilala sa ika-76 anibersaryo ng Araw ng Sandatahang Lakas ng Timog Korea noong Oktubre 1, 2024. Noon, hindi nagsalita ang mga opisyal ng Timog Korea tungkol sa teknikal na detalye ng misil. Sa katunayan, tumanggi silang ipakita mismo ang misil sa seremonya at nagpasya na lamang na ipakita ang launch canister at sasakyan nito. Gayunpaman, nagbahagi sila ng nakakaintrigang impormasyon na nagpasabik sa mga military analyst. Una, ibinunyag nila ang bigat ng misil na umaabot sa 36 na tonelada na nagpapantay sa Hyunmoo-5 sa LGM-30 ng Estados Unidos. Minuteman-3, isa sa pinakamalakas na intercontinental ballistic missiles o ICBMs sa mundo. Pero ang bigat ng warhead ang tunay na ikinagulat ng mga eksperto at analyst sa buong mundo. Wala pang ganitong kabigat na warhead ang non-nuclear ballistic missile na nakita ng mundo. Kadalasan, mas maliit ang mga karaniwang katapat nito at may warhead na 1 tonelada o mas mababa. Bago ang 2,000 at 21 noong alisin ang South Korea Ballistic Missile Range Limits, hindi pa legal para sa Seoul gumawa ng ganito kalaki at malakas na missile. Agad na nagsimulang suriin ng mga eksperto ang limitadong datos na mayroon at gumawa ng mga pagtatansya at palagay tungkol sa disenyo at mga bahagi ng missile. Marami, tulad ni Joseph Dempsey, isang research associate para sa defense at military analysis sa International Institute for Strategic Studies, ang nagpasya na dahil sa sobrang bigat nito, malamang na may espesyal na bahagi ang Hyunmoo-5 na idinisenyo para sirain o wasakin ang mga bunker na nakabaon ng malalim sa ilalim ng lupa. Ipinaliwanag lahat ito ni Dempsey noong Oktubre 2024 na sinabing ang iniulat na dahilan kung bakit nilagyan ng ganoong kalaking warhead ang Hyunmoo-5 ay upang mapasok ang pinakamalalakas na target ng North Korea. Ang 8 toneladang warhead ng Hyunmoo-5 ay posibleng may kasamang metal penetrator o tandem charges, hindi lang puro high explosives. Para mas mapataas ang pinsala sa target, ipinahayag ng ibang mga analyst na malamang na pinapagana
ang misil ng dalawang yugto na solid fuel engine na may tinatayang haba ng mga 52 talampakan o 16 na metro at diameter na mga 52 talampakan o 16 na metro. Ipinahayag ng mga opisyal na ulat na ang misil ay gumagamit ng siyam na axle na K-Sham na raan at isa transporter erector launcher vehicle na gawa ng sariling tagagawa ng sasakyan ng Timog Korea. Ang Kia Motors, kayang sirain ng warhead na ito ang mga estrukturang nakabaon sa higit 300 talampakan o 100 metro sa lupa. At kamangha-mangha ang abot nito. Iniulat na umaabot ito ng 2,000 at 200 milya, 3,500 kilometro. Gamit ang 8 toneladang warhead at higit 3,400 at 20 milya, 5,500 kilometro. Kapag mas magaan sa 1 tonelada ang warhead, madalas tawagin ng mga opisyal ng Timog Korea ang Hyunmoo-5 na halimaw na misil. At madali maintindihan kung bakit. Isa ito sa pinakamalalaking bunker buster na naimbento, na may walang kapantay na lakas. Pagdating sa mga lokal na programa ng misil ng Timog Korea, pinagsama sa hindi kapani-paniwalang layo at bilis. Sinasabing kaya nitong umabot sa pinakamataas na bilis na halos Mach 10 beses ang bilis ng tunog o mahigit 7,000 milya bawat oras sa pagbaba nito. Taglay nito ang lahat ng mahalagang katangian ng isang misil at ito ay dinisenyo na may isang malinaw na layunin upang bigyan ng kapangyarihan ang Timog Korea na sirain ang mga pasilidad sa ilalim ng lupa ng Hilagang Korea kung sakaling maramdaman nilang kailangan nilang gawin iyon. Mahalaga ito dahil sa dalawang pangunahing dahilan. Ang Hyunmoo-5, ang pinakamalakas na panakot ng Seoul, nagbibigay ng presyon kay Kim Jong-un at mga leader militar ng Hilagang Korea dahil alam na nila ngayon na ang kanilang mga pasilidad sa ilalim ng lupa ay hindi na kasing ligtas tulad ng dati at ganoon din ang nangyayari sa kahit anong itinatago nila sa mga pasilidad na iyon tulad ng kanilang nuclear arsenal na sinasabing binubuo ng humigit kumulang 50 na sandata sa kabuuan. Bago lumabas ang Hyunmoo-5, hindi kailangan mag-alala ng Pyongyang na matarget o masira ang kanilang mga nuklear na armas. Pero binabago ng dambuhalang misil ng Timog Korea ang buong laro. Pangalawa, kahit hindi sapat ang Hyunmoo-5 para manakot, kung umatake ang Hilagang Korea sa Timog, may malakas na sandata ang Seoul na maaasahan nila. Sa isang iglap, pwedeng gamitin ng mga komandante ng Timog Korea ang Hyunmoo-5 para tamaan ang mga underground base at estruktura sa ibabaw ng lupa sa buong Hilaga. Dahil sa kanilang malawak na saklaw, napakabilis na bilis at dambuhalang mga warhead, kayang magdulot ng matinding pinsala ng mga misil na ito sa malawak na sukat. Hindi kasing lakas ng sandatang nuklear, pero kaya pa ring lipulin ang maraming kalaban at burahin ang malalaking infrastruktura sa loob ng maikling panahon. At hindi lang ito isang haka-hakang plano o theoretical na estratehiya na balak ipatupad ng Timog Korea sa hinaharap. Nangyayari na ito ngayon. Noong Oktubre 2025 inihayag ni Eun Kyu-baek, ang ministro ng depensa ng Timog Korea, na nagsimula na ang mass production ng Hyunmoo-5 na may planong ganap na ipakalat ito bago matapos ang taon. Iginiit ng ministro na dahil wala namang karapatan ang Timog Korea sa sarili nitong mga nuclear missile, kailangan nitong piliin ang susunod na pinakamagandang opsyon, ang Hyunmoo-5 bilang kasapi ng Nuclear Non-Proliferation Treaty na bawal ang sandatang nuclear. Naniniwala akong kailangan natin ng sapat na Hyunmoo-5 monster missiles para sa balanse ng takot. Nagsimula na ang mass production at naghahanap ng paraan para mapalaki ang produksyon. Ang Nuclear Non-Proliferation Treaty ay nilagdaan noong 1960-S para pigilan ang pagkalat at pagdevelop ng sandatang nuklear. Epektibong sinabi nito na tanging ang mga bansang mayroon ng sandatang nuklear noon, ang Estados Unidos, Unyong Soviet, United Kingdom, Pransya at China, ang dapat manatiling tanging mga nuclear power sa mundo. Ang malaking karamihan ng mga bansa ay lumagda sa kasunduan at sumang-ayon sa mga kondisyon nito, kabilang na ang Hilagang Korea at Timog Korea. Noong 2003, umatras ang Hilagang Korea at naging kaisa-isang bansa na umurong mula sa kasunduan. Simula noon, nagkaroon sila ng sariling nuclear arsenal at nagsagawa ng unang nuclear test noong 2006. Dahil dito, nalagay sa alanganin ang pinakamalapit pero pinakamalaking kaaway ng Hilagang Korea, ang Timog Korea. Naiintindihan naman na ayaw lang basta sundan ng Seoul at umatras sa kasunduan.
Bukod pa roon, maaaring nagdulot ito ng malawakang epekto parehong sa politika at sa pananaw ng militar. Gayunpaman, bigla nitong natagpuan ang sarili sa tabi ng bagong nuclear na kapangyarihan na may banta ng bigla at nakakatakot na nuclear na pag-atake sa kanilang lupa at mamamayan. Simula noon, kinailangang mag-ingat ang Timog Korea sa pagtugon sa banta ng Hilagang Korea. Nang hindi umaabot sa anumang maaaring ituring na isang uri ng panguudyok, kinailangan nitong isipin paano mapanatiling ligtas ang mga tao at mabawasan ang panganib ng digmaan sa Korean Peninsula. Habang nakikitungo sa mapanganib na rehimen ni Kim Jong-un, may panawagan mula Timog Korea at iba pang bansa na isuko ng Hilagang Korea ang sandatang nuclear nito. Sa ngayon, hindi pa pinapansin ang mga kahilingang iyon. Noong Setyembre 2025, sa isang bihirang talumpati sa United Nations General Assembly sa New York, ipinagtanggol ni Kim Song-yong, pangalawang ministro ng ugnayang panlabas ng Hilagang Korea, ang kanilang paninindigan sa sandatang nuclear at sinabing, "Hindi namin kailanman isusuko ang mga ito dahil ito ay bahagi ng aming batas, pulisya, soberanya at karapatan sa pag-iral. Ang paggawa nito ay katumbas ng paghingi na isuko namin ang aming soberanya." Unang beses mula 2000 at 18 na may opisyal ng Hilagang Korea na nagsalita sa pangkalahatang asembleya bago bumagsak ang usapan sa denuklearisasyon ni na Pangulong Donald Trump at Kim Jong-un at muling tumaas ang tensyon sa Korean Peninsula. Sa 16 minutong talumpati, malinaw na sinabi ng pangalawang kalihim ng ugnayang panlabas na kailangan ng Hilagang Korea ng sandatang nuklear para sa kanilang seguridad dahil sa tumitinding agresyon mula sa blokeng pinamumunuan ng United States, kabilang ang Timog Korea at Hapon na kapwa, nagsagawa ng maraming ehersisyong militar kasama ang United States at itinuturing na mga kaaway. Ayon kay Kim Jong-un, tinawag ng pangalawang ministro ang arsenal nuclear nila bilang mahalagang panangga sa digmaan. At ang kataas-taasang pinuno ng Hilagang Korea, si Kim Jong-un, ay tinanggihan din ang anumang posibilidad ng denuklearisasyon na sinabi noong Setyembre 2025. Sa tuloy-tuloy at mabilis na pag-unlad, napatunayan ng aming pananggang nuklear ang kakayahan at pagiging maaasahan nito sa pagtatanggol ng pambansang soberanya, teritoryo, at kaligtasan ng mga tao laban sa banta at pag-atake ng dayuhang militar. Patuloy nitong pinataas ang antas ng seguridad sa Korean Peninsula at sa rehiyon at nagdulot ng takot sa mga kalabang estado sa posibleng malubhang kahihinatnan ng isang emerhensya. Gayunpaman, habang maaring makatulong ang mga sandatang nuclear upang maramdaman ng Hilagang Korea na mas ligtas at mas panatag sila, malinaw na kabaligtaran ang naging epekto nito. Sa Timog Korea, pinagtitibay ang ugnayan sa mga pangunahing kaalyado tulad ng Estados Unidos para palakasin ang posisyon nila. Samantala, konti lang ang ginawa ng Hilagang Korea para mapababa ang tensyon mula kalagitnaan ng 2010. Ang bansa ay nagsagawa ng maraming missile tests ng mas madalas. Nagpapalipad ng mga sandata ng iba't ibang laki at uri sa mga lugar tulad ng dagat ng Japan. Bagamat may mga pumalpak na pagsubok, may ilan ding naging matagumpay at kitang gumanda ang kakayahan ng Hilagang Korea sa paggawa ng misil sa pagdaan ng panahon. Ang kanilang mga intercontinental ballistic missile tulad ng Hwasong 15, 17, 18, 19 at 20 ay may abot na lagpas 9,300 milya sapat para maabot ang kontinental na Estados Unidos. Ang Hwasong 20 ay isa sa mga pinakabago at pinaka-advanced na dagdag sa arsenal ng Pyongyang. Ipinakita ito noong Oktubre 20 sa parada militar sa kabisera ng Hilagang Korea. Tinawag ng state-owned media ng Hilagang Korea na pinakamakapangyarihang strategic na sandata ang misil na ito. Bagamat lihim ang technical na detalye, mukhang kaya ng misil na ito magdala ng mas mabigat na kargamento at lumipad ng mas malayo kaysa dati. Nababahala ang mga eksperto sa United States at Timog Korea na tinulungan ng Rusya sa technical ang pagbuo nito. Bilang kapalit ng pagpapadala ng tropa at yaman sa Ukraine, ipinagmamalaki ng mga opisyal ng Hilagang Korea ang kanilang makabagong hypersonic na sistema na lumalagpas sa 5 beses ng bilis ng tunog. Dahil dito, at sa kanilang liksi at kakayahang umiwas sa ere, napakahirap saluhin o harangin ang hypersonic na misil at malinaw sa lahat na ginagawa ng Pyongyang ang lahat ng makakaya nito para mag-ipon ng mas marami
at mas makapangyarihang mga sandata na maaari nitong gamitin para lamangan ang depensa ng Timog Korea. Habang lumalala ang banta ng Hilagang Korea, mas mahalaga para sa Timog Korea na palakasin ang sariling depensa at opensiba. Isa ito sa mga dahilan kaya pumayag ang United States noong 2000 at 21 na alisin ang ballistic missile range limits ng Timog Korea na nagbigay daan sa Seoul na makagawa ng mga misil gaya ng Hyunmoo-5 sa pagpupulong noong 2000 at 24 ng United States at Timog Korea. Nangako ang United States na wawasakin ang rehimen ng Hilagang Korea kung gagamit ito ng sandatang nuklear laban sa Timog Korea o Amerika. Parehong inulit ng dalawang panig na ang matibay na pangakong extended deterrence ng United States sa Republika ng Korea ay suportado ng buong kakayahan ng United States, kabilang na ang nuclear. Muling pinagtibay nila na anumang pag-atake ng nuclear ng Demokratikong Republikang Bayan ng Korea laban sa Republika ng Korea ay sasagutin ng mabilis, matindi at tiyak na tugon. Inulit ng Estados Unidos na hindi katanggap-tanggap ang anumang nuclear na pag-atake ng Democratic People's Republic of Korea laban sa kanila o sa mga kaalyado. Magiging dahilan ito ng pagtatapos ng rehimeng iyon. Alinsunod sa 2000 at 22 United States Nuclear Posture Review, ito ay isang matapang at makapangyarihang pahayag. Sa militar, kadalasan hindi sapat ang salita para takutin ang kalaban at pigilan ang pagsalakay o pananakop. Kinakailangan ng aksyon at ang pagbuo ng Hyunmoo-5 ang pinakamalaki at desisibong hakbang na maaring gawin ng Timog Korea sa sitwasyon. Habang hindi nagpapakita ng kagustuhan ang Hilaga, nabawasan ang tensyon sa Korean Peninsula at lalo pang pinapalakas ang ugnayan sa mga military superpower gaya ng China at Rusya. Hindi pwedeng manood lang at maghintay ang Timog Korea habang patuloy na lumalakas ang hindi mahulaan nitong kapitbahay bawat taon. Kailangan nitong tumugon. At nagawa na nito iyon. Hindi man nuclear ang Hyunmoo-5, nakakatulong ito para mapantay ang laban ng dalawang bansa sa Korean Peninsula. Kinansela nito ang dos-dosenang nuclear warheads at ICBMs ng Pyongyang sa hangganan. Akmang-akma rin ang makapangyarihang misil na ito sa 3-axis system ng Timog Korea, estratehiyang militar na ipinakilala noong 2016 kasunod ng isa na namang pagsubok ng nuclear missile ng Hilagang Korea na idinisenyo upang hadlangan at tumugon sa posibleng banta ng nuclear missile mula sa Hilagang Korea. Ang 3-axis system ay binubuo ng tatlong pangunahing bahagi: kill chain, Korea Air and Missile Defense, at Korea, malawakang parusa at ganti. Pwedeng gamitin ang Hyunmoo-5 sa kill chain and Korean Massive Punishment and Retaliation Axis. Ang kill chain ay unang axis sa tatlo, na layong tukuyin at sirain ang launch site ng missile, command center, at mga nuclear weapon stock ng Hilagang Korea. Bago pa man magamit laban sa Timog, maaaring agad ilunsad ang mga Hyunmoo-5 missile sa tulong ng satellite reconnaissance at surveillance drone para matukoy ang target. Nagbubuhos ng apoy sa loob ng ilang minuto, hindi lang surface infrastructure at asset ng Hilagang Korea, kundi pati rin sa mahigit 7,000 underground base, pinaniniwalaan ito. Sa operasyong ito, kayang sirain ng Seoul agad ang nuclear stockpile ng Pyongyang bago sila makapagpakawala ng warhead. Kung mangyari ang pinakamasamang senaryo at umatake ang Hilagang Korea sa Timog, gamit man ang nuclear o iba pang malakihang pag-atake, pwedeng simulan ng Timog Korea ang ikatlong bahagi ng 3-axis system nila, ang kill chain and Korean Massive Punishment and Retaliation. Ang axis na ito ay tungkol sa pagganti. Tungkol ito sa kung paano tutugon ang Seoul sa isang pag-atake at gaganti laban sa kanilang kalaban. Magdudulot ito ng katulad o mas matinding pinsala at bubura agad sa Hilagang Rehimen. Ayon sa doktrina ng kill chain and Korean Massive Punishment and Retaliation, kung umatake ang Hilagang Korea, agad tutugon ang Timog at maglulunsad ng precision strikes sa Pyongyang upang alisin ang pamunuan ng Hilaga. Mahahalagang punong himpilan militar at pangunahing infrastruktura. Muli, magiging mahalagang asset ang Hyunmoo-5 sa ganitong hypothetical na pinakamasamang sitwasyon dahil sa bilis, katumpakan at abot nito. Papayagan nitong makaganti agad ang Seoul sa Hilaga at palakasin ang tsansa nitong makamit ang mga layunin. Ang pagtanggal kay Kim Jong-un at liderato ng Pyongyang at pagpapabagsak sa rehimen
Anuman ang kapalit, hindi pa rin tumitigil ang Seoul sa Hyunmoo-5. Nagsalita si kalihim ng tanggulan United Nations tungkol sa pag-upgrade ng disenyo ng misil, pagpapahaba ng abot, at paglaki at pagdagdag sa bangis ng warhead nito. Hindi pa natin alam paano gagana ang anumang upgrade o susunod na version nito kahit sa kasalukuyang anyo. Sapat na ang dambuhalang Hyunmoo-5 na misil para magdulot ng takot sa pinakamataas na pinuno at mga commander ng militar ng Hilagang Korea. Maaaring may nakatagong sandatang nuclear ang Hilagang Korea sa ilalim ng lupa. Ngunit dahil sa mga inhinyero ng Seoul, hindi naligtas ang mga ito at nawala na ang kalamangan ng Pyongyang. Nagbago na ang sitwasyon. Pantay na ang laban at hawak na ng Timog Korea ang sandatang kailangan para ipakita ang lakas nila sa peninsula. Alamin pa kung paano maaring mangyari ang isang posibleng digmaan sa pagitan ng Hilagang Korea at Timog Korea sa aming detalyadong video na nagpapaliwanag nito. Sinusuri nito ang lakas, kahinaan, at tsansa ng tagumpay ng bawat panig sa direktang sagupaan. Panoorin ang video na ito para makita kung baka hindi ganoon kalakas ang militar ng Hilagang Korea gaya ng sinasabi. Isa sa pangunahing nuclear submarine ng Pyongyang ay hindi gumalaw ng ilang buwan, dahilan ng pagdududa sa kakayahan nito. Sa huli, mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang notifications para agad kayong ma-update sa mga balitang biglaan o mahahalagang pangyayari sa Korean Peninsula at iba pang delikadong rehiyon sa mundo.